Part 13. Ikaw pala ang dahilan kung bakit takot na takot si Nika sa'kin. Ikaw lang pala, ang dahilan kung ba't ayaw niyang nagpapahawak saka nagpapagalaw sa akin, dahil naunahan mo na naman pala akong gagaw ka. Sigaw niya sa akin na galit, naramdaman kong susuntukan niya ulit ako kaya naman naunahan ko siya na masapak sa mukha, kaya naman muli siyang natamba nakita kong umiiyak tawa siya. Ano bang meron sa iyong gagaw ka lahat na lang ng mga babaeng gusto ko, ang mga bagay na gusto ko palagi mo na lang kinukuha sa akin. Wala ba akong karapatang sumaya ha? Hindi ka pa ba kontento na ginawa mo akong masama sa mga mata ng magulang natin, sa mga mata ng ibang tao? Hindi ka pa ba kontento na sirain ang imahe ko sa iba kaya pati si Nika nagawa mo pa rin na kunin sa akin? Galit na sigaw niya habang umiiyak sa mga oras na yun, hindi ko alam kung maaawa ba ako sa kanya o magagalit. Wala akong pakialam sa gusto mong palabesan Luis, I'm warning you layuan mo ang mag-ina ko ngayon pa lang dahil kapag nalaman ko na tinangka mo lumapit kay Nika, ipapakulong na talaga kita sa kulungan. Banta ko sa kanya nakita ko namang tumayo siya, at saka pinunasan ang dumudugo niyang ilong sa kalabi, dahil sa pagkakasapak ko sa kanya. Remember this, Nika is mine. Akin lang siya hanggat nabubuhay ako di ko siya ibibigay sa iyo. Banta niya rin, pabalik sa akin bago padabog na Senora, ang pintuan ng ward nang makalabas siya mula roon. Nang imulat ko ang mga mata ko ay nasilaw ako sa sinag ng ilaw sa kisame, nang ilibot ko ang paningin ko ay nakita kong nasa isang silid ako, may mga nakakabit na IV sa kaliwang kamay ko, dahil doon ay para akong nabunutan ng tinik dahil hindi ko inaakala na mabubuhay pa ako, nagsisisi na ako na ginawa kong laslasin ang sarili ko dahil sa depression na nararanasan ko kay Luis. Dahil natatakot ako sa mga pwede niyang gawin ay naisip ko na hindi niya naman siguro guguluhin ang pamilya ko kung namatay ako dahil wala naman siyang mapapala, kila mommy saka daddy pero nang magising ako ngayon ay bigla kong naisip na ayokong masaktan ang mga magulang ko kapag nalaman nilang namatay ako ng dahil lang kay Luis, kaya naman gusto ko pasalamatan ang nagdala sa akin sa hospital kaya naman nang makita ko si Sir sa gilid ng kama habang natutulog at nakahawak sa kamay ko ay bigla akong natigilan. Ibig bang sabihin nito ay si Sir ang nagsugod sa akin sa hospital? Napangiti ako nang makita kong tulog na tulog pa rin siya, sa kabilang banda ay nakaramdam ako ng pagkirot sa dibdib ko nang marealize ko na hindi nga pala ako ang nobya niya. Kung mas maaga lang sana kaming nagkakilala may pag-asa sigurong ako, ang naging nobya niya dahil gusto ko lang naman maranasan mahalin ng katulad niya, pero ang napunta lang sa akin ay walang hiya na katulad ni Luis. Nagulat ako nang makita kong gumising si Sir kaya naman tinangka kong alisin ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya nang maramdaman kong mas humigpit ang pagkakahawak niya dun kaya naman naramdaman kong nagsimula nang mamula ang mga pisngi ko dahil nakita ko rin na napatitig siya sa akin. Thank God you're awake, ramdam ko ang pag-alala sa boses niya nang sabihin niya yun, kaya naman natigilan ako, napatitig na rin sa kanya. Nagulat ako nang maramdaman kong haplosan niya ang pisngi ko. I'm afraid what happened to you when I saw your bloody body on the floor. I am sorry sir kung pinag-alala ko kayo, hindi ko lang talaga kinaya, natatakot ako sa pwedeng gawin ni Luis sa akin. Dahil sinabi niyang hindi niya ako hahayaan na hiwalayan siya sa kanya lang daw ako, habang buhay kaya sa takot ko hindi ko na malayan na tinangka ko na palang patayin ang sarili ko pero nagsisisi na ako ngayon. Dahil ginawa ko yun, ngayon ko lang naisip na mas kailangan ako ng mga magulang ko na mabuhay, dahil di ko alam ang pwedeng mangyari sa kanila kapag nalaman nilang tuluyan na akong nawala. Sabi ko hindi ko na malaya na pamatak na, ang luha sa mga mata ko nakita ko pumikit ng mariin si Sir saka ako nagulat nang makita kong, nagsisimula na siyang lumuha kaya naman agad kong pinunasan, ang mga luhang pumapatak sa mukha niya gamit ang hintuturo ako, nakita kong marahan siyang napangiti. Hindi ko rin alam ang gagawin ko kapag nawala kayo ng magiging anak natin, malungkot na sabi niya habang patuloy lang rin sa pag-iyak katulad ko bigla akong natigilan sa sinabi niya. Ano? Buntis ako. Hindi makapaniwalang tanong ko. Yeah, and whether you tell me or not, I know that's my child, because Luis told me that you never made him touch you. Seryosong sabi niya kaya naman napatikip ako sa bibig ko, dahil hindi ko alam ang dapat kong maramdaman ng mga oras na yon. Para akong nakalutang sa ulap na mangha ako dahil ito ang unang pagkakataon para sa akin, magdala ng bata sa sinapupunan ko parang sobrang saya ng puso ko.
I regret that I never expected that you could be pregnant with my child. I'm so sorry for my selfishness. Because of me being selfish, you got to feel pain while you're in Luis's hands. I'm sorry if I kept avoiding the topic of what happened between us that night. I'm just scared of what might happen to both of us. I'm scared of losing Rebecca. Nang marinig ko ang mga katagang binitawan niya ay naramdaman ko ang kirot sa dibdib ko dahil kitang-kita ko kung gaano kahalaga si Rebecca sa buhay niya. But I'm more scared of losing you now. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa sinabi niyang natatakot siyang mawala ako sa kanya. Dapat lang na masaktan ako dahil kaya niyang pagsabayin kami ni Rebecca para lang hindi kami mawala pareho sa tabi niya. I can carry our child, and you can still marry Rebecca if that's what you're thinking. Helping me right now because I'm carrying our child is the best thing you've done for me. Thank you for being a good father to our child. Sabi ko sa kanya, nakita ko kung paano nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang sinabi ko. Nakita kong napaluha siya lalo. Oh God, I don't deserve you, you're so precious. Parang nasasaktan na turan niya kaya naman napangiti ako ng malungkot. Saka ko siya niyakap, naramdaman ko namang niyakap niya ako pabalik at saka niya hinagod ang likuran ko. I wish that I was precious to everyone because I want everyone I love to value myself more. Mahinang sabi ko, naramdaman ko ang malalim na paghinga niya nang sabihin ko iyon. Of course you're precious to me and I want to keep you, I promise that you'll never be hurt again. Nang sabihin niya sa akin ang mga katagang yun ay di ko maiwasang umasa na sana gusto niya akong I keep dahil mahal at mahalaga ako sa kanya, pero hindi. Alam kong si Rebecca lang ang mahal niya kahit anong mangyari, hindi magbabago yun dahil isa lang naman akong asungot sa buhay niya, isa lang rin akong pagkakamali. I promise that I'll be a good mother to our child, just don't ask me to leave him. Umiyak ako nang sabihin ko sa kanya yun. Nakita ko namang hinarap niya ako at saka sinakop ang magkabilang pisngi ko. Of course not. I won't take away the baby to you because you have the rights to be the mother of our child. Nang marinig kong sabihin niya sa akin yun ay nakahinga ako ng maluwag, napangiti ako, hindi ko maiwasang sumaya ng maramdaman. Kung hinalikan niya ako sa noo, saka hinaplos ang buhok ko sa likuran. Habang nakatitig sa akin, please promise me that you'll never harm yourself again. Because money can't bring you back to life, because even that I'm a billionaire right now, I can't bring you back if ever lose you again, because I don't have a powers to bring you back to life if you're gone. Halata sa boses niya ang takot habang sinasabi sa akin ang mga katagan na yun, kaya naman ngumiti ako ng marahan sa kanya nang haplusan ko ang pisngi niya, hinawakan niya ang kamay ko na nahawak sa pisngi niya, mas hinaplos ang mukha niya sa kamay ko. Promise. Sabi ko sa kanya sa di ko malamang dahilan ay may nagtutulak sa akin para halikan siya, dahil gusto kong maramdaman kung gaano siya katikot na mawala ako, kaya naman kinabig ko siya sa leeg. Nang mapalapit ang mukha niya sa akin ay marahan ko siyang hinalikan, hindi ko na malaya na pamatak ulit ang mga luha ko, dahil naramdaman ko ang pagtugon niya sa bawat halik ko, naramdaman ko rin ang marahan niyang paghawak sa batok ko sa kapaghaplos sa pisngi ko. Habang nagpapalitan kami ng halik ay naramdaman ko rin ang paggala ng dila niya sa loob ng bibig ko, ramdam ko ang init sa buong katawan ko ng mga oras na yun. Nang magtama ang dila naming dalawa ay nagsimulang maglaro, ang mga dila namin sa loob sa kanalasahan ko ang tamis ng laway niya, dahil doon ay mas nag-igting ang init na nararamdaman ko. Natauhan lang ako nang maramdaman kung marahan siyang tumigil sa paghalik sa akin. Nakita ko ang matatamis ng ngiti niya sa labi, saka ako hinalikan sa pisngi at saka ako hinalikan sa noo. I will protect you no matter what happens, so don't be scared, okay? I warned Luis too that if he walked near you I'm going to sue him so that he'll go to jail. Seryosong sabi niya habang hinahawi ang buhok ko sa likuran ng tenga ko, habang nakatingin siya ng seryoso, may pag-aalala na ekspresyon sa mukha, habang nakatingin siya sa akin ng ganon ay hindi ko maiwasan na sumaya dahil ramdam ko ang pag-aalala niya sa akin, pakiramdam ko ay ako lang ang pinakaimportanteng tao sa buhay niya, ngayon sa paraan ng pananalita niya. Do you really want to keep me? Seryosong tanong ko, naramdaman kong pinunasan niya ang luha ko na pamatak sa mga mata ko, kanina saka nakita kong nagbago ang ekspresyon sa mukha niya, dahil biglang lumambot iyon, kita ko ang lungkot sa mga mata niya. Of course,
I'll do everything to keep you by my side. Nang sabihin niya yun marahan akong napangiti. Siguro ito lang ang mahalaga para sa akin ngayon, dahil ang mahalaga lang naman sa akin ay maparamdam niya sa akin, kung gaano ako kahalaga sa buhay niya ngayon, kahit pa na magmukha akong pangalawang babae sa buhay niya, kapag naikasal na siya kay Rebecca dahil siya naman, ang nagsabi na gagawin niya lahat para manatili ako sa buhay niya, ang kailangan ko lang naman gawin ay tuparin ang gusto niya. Gusto ko lang din na maging kumpleto ang pamilya namin, alam ko namang maipapaintindi niya kay Rebecca, ang sitwasyon namin ngayon kung ano man ang maging reaksyon ni Rebecca tungkol dito, maluwag kong tatanggapin dahil kung kaya ako ipaglaban niya ay ganun din ang gagawin ko. Paano kapag nalaman ni Mommy saka Daddy na buntis ako? Bigla ko na lang naalala na tanungin. Kay Nathan, dahil naalala ko si Mommy and Daddy. Don't worry about that. I'm willing to take full responsibility to you and our child. Nakangiting turan niya kaya naman nakahinga ako ng maluwag, ang hiling ko lang ay matanggap nila Mommy and Daddy, ang desisyon ko dahil gusto ko lang rin naman maramdaman na mahalaga ako ay Nathan kahit pa na magawa ko ang makihati kay Rebecca. Makapal na ang mukha ko kung makapal sa paningin ng iba, ang mahalaga lang sa akin ay pinagtutuunan na ako ng pansin ng lalaking matagal ko ng mahal, pero pinipigilan ko lang ang sarili kong maramdaman yun, dahil ayokong mawala ang tiwala ni Nathan sa akin sa kalayuan niya ako. Kahit na alam kong uli na ang lahat ay gagawin ko, ang lahat ngayon para mapasa akin siya. Nang tuluyan dahil alam ko naman na ako, kami lang ng anak niya, ang mahalaga sa buhay niya ngayon kaya hindi pa rin ako mawawala ng pag-asa na balang araw ay matututunan niya rin akong mahalin. Kumusta na ang pakiramdam mo? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Melissa kay Nika, dahil kaka-rating lang nila sa hospital ulit. Ayos na ko Mel. Mabuti naman kung ganun hiha, pinag-alala mo kami ng sobra. Malungkot na tura naman ni Manang Elena kay Nika, nakita ko namang ngumiti ng malungkot si Nika sa ginang. Pasensya na po Manang kung pinag-alala ko kayo ng sobra, hindi ko lang po kasi agad naisip, ang posibleng mangyari kung namatay nga ako, sabi ni Nika sa kanila, nakita ko namang ngumiti ng malungkot sila Manang. Basta ihawag mo na uulitin yun ha. Hindi mo ba alam na maraming nagmamahal sa'yo? Isa pa paano ang baby nyo ni Sir, kung may nangyari palang masama sa'yo? Paalala ni Manang sa kanya. Matapos kasing dumating nila Manang sa hospital, tinanong ako kung anong lagay ni Nika ay hindi ko na rin nilihim sa kanila, ang tungkol sa pagbubuntis ni Nika dahil dapat lang naman na malaman nila na magiging pamilya na kami. Isa pa ay gusto kong ipagmalaki sa mga taong malapit sa akin na magiging ama na ako. Paano? Una na kami Nika kailangan ka pa naming dalhan ng makakain mo mamayang gabi, dahil masama ang nagpapagutom sa mga buntis. Sabihin mo lang din kay Sir kung may mga gusto kang kainin kami na, ang baalang magdadala dito sa hospital. Nakangiting palm ni Ruth kay Nika. Sige Ruth, mag-iingat kayo sa pag-uwi. Nang matapos magpaalam ni Ruth ay agad din silang nagbow sa akin, tinanguan ko lang sila bilang sagot matapos noon ay agad din silang lumabas ng ward ni Nika, kaya naman nang maiwan na lang kami ay muli akong umupo sa gilid ng higaan niya nakita kong napangiti siya, kaya naman hinawakan ko siya sa kamay niya at saka ko hinalikan, ang likuran ng palad niya. Sir si Ma'am Rebecca po pala. Hindi ko pa siya nakikitang dumadalaw sa akin, malapit na po akong lumabas ng hospital, pero si Mommy pati Daddy si Ma'am Rebecca di pa rin dumadalaw sa akin. Kinakabahang tanong niya kaya, naman tiningnan ko siya ng seryoso. Saka ako huminga ng malalim. Don't mind her. Actually, your parents will go here later. Nasa out of country kasi, ang daddy mo kaya hindi nila magawang makapunta kaagad and believe me or not, galit na galit, ang dad mo sa akin dahil pinabayaan daw kita. Sabi ko sa kanya nakita kong nanlaki ang mga mata niya kaya naman napangiti na lang ako. Don't worry, and I already told you that I'm willing to take my responsibility to you, right? Pero natatakot ako sa pwedeng gawin ni daddy sa'yo. Nangangambang saad niya kaya naman hinaplos ko ang pisngi niya. Don't be. Sabay naman kaming napalingon ni Nika nang marinig namin, ang pagbukas ng pintuan ng ward ni Nika kasabay nun ay niluwan ng pintuan, ang mga magulang niyang nag-aalalang napatingin sa direksyon niya. Oh my God! Anak anong nangyari sa'yo? Pumuhos na ang luha ng ina ni Nika, saka ito tumakbo palapit sa kinaroroonan niya at sa kanya naman ito niyakap pabalik. Alam kong malaki ang pagkakautang ng pamilya namin sa inyo,
Pero hindi naman sapat yun para pabayaan mo ang nag-iisang anak namin. Kung may galit kayo sa akin nyo na lang ibunton ang galit nyo dahil ako naman ang may utang na loob sa inyo, huwag nyo na lang sanang idamay ang anak namin, seryosong sabi ng daddy ni Nika sa akin, kaya naman napahinga ako ng malalim nang makita kong nag-aalalang napatingin sa akin si Nika. Sir, it's a misunderstanding. I told my secretary Liam to throw the contract of our agreement, because you don't owe me something now. Sabi ko, nakita kong kumunot ang noo ng ama ni Nika, kaya naman muli itong nagsalita ng mariin, kung yan ang paraan nyo ng pampalubag loob, hindi namin kailangan nun, dahil handa akong bayaran ang utang namin sa'yo, dahil gusto ko na kunin ang anak namin sa poder mo, dahil hindi na namin hahayaan na may mangyari pang masama sa kanya. Daddy, wag naman kayong ganyan kay sir. Sabat naman ni Nika sa usapan namin, kaya naman nginitian ko lang siya para sabihin na wag siyang mag-alala. I'm sorry kung nangyari kay Nika ito nang nasa poder ko siya, pero hindi po ako makakapayag na ilayo nyo ang anak nyo sa akin. Isa pa, hindi pampalubag ng loob ang sinasabi ko na hindi nyo na kailangan magbayad ng utang, dahil matagal na kayong nakabayad sa pagkakautang nyo, dahil mabuti naging masipag si Nika sa pagiging kasambahay ko, para sa akin sapat na yun bilang kabayaran sa utang nyo. Pumapayag na akong pwede nyo na siyang iuwi sa bahay nyo. Sabi ko, nakita ko namang nangilid na ang luha ni Nika. Kaya naman nang humarap ako sa daddy nito, nakita kong seryoso na itong nakatingin sa akin. Dad, please, ayokong malayo kay sir. Pagmamakaawa ni Nika, kaya naman nagulat ako sa sinabi ng tatay niya. Bakit ka ba nagmamakaawa, anak? Isa pa, amo mo siya, kaya bakit ayaw mo umalis sa poder niya? I am pregnant with our child. Mahinang turan ni Nika, kaya naman napayuko ako, napapikit ng mariin, dahil bigla na lang akong nakaramdam ng kaba sa pag-amin niyang yun sa ama niya. What? Sabay na saad ng mga magulang ni Nika, kaya naman nagulat ako, napatingin ako sa ama ni Nika na kasalukuyang nakahawak na sa kwelyo ko. Anong ginawa mo sa anak ko? Bakit mo binuntis ang anak namin? Hindi mo ba alam na siya ang pinakamahalagang tao sa buhay namin? Marami pa kaming pangarap para sa kanya, dahil hindi niya pa natutupad ang mga gusto niyang gawin sa buhay. Pero ngayon, paano niya pagagawin ang mga gusto niya kung buntis na siya? Ang malala pa nun ay ikaw ang ama ng dinadala niya. Hindi ba't may karelasyon ka pa? Paano mo nagawa to sa anak namin? Galit na saad niya sa akin, kaya naman di ako makasagot. Nakita kung umiiyak na ng malakas ang ina ni Nika. I'm sorry, but I'm willing to take responsibility for what I did to your daughter. Seryosong sabi ko, nakita ko namang binitiwan niya ang kwelyo ko, nakita ko namang nag-aalala si Nika na nakatingin sa akin ngayon. Anong sabi mo? Gusto mo pa nag-utan ang anak namin? Anong gagawin mo sa kanya pagkatapos mong ikasal sa nobya mo? Gagawin mo lang din ba siyang parausan? Wag mo sabihin sa amin na gagawin mo lang kabit ang anak namin, dahil kung sa ganung paraan mo pananagutan ang magiging anak niyo, hindi kami makakapayag. Kaya naming alagaan ang anak namin nang wala ang tulong mo, dahil ayaw naming masaktan lang si Nika sa poder mo, kapag ganun ang ginawa mo sa kanya. Kaya pasensyahan na lang, alam kong matagal pa kami makakabayad sa utang namin, pero ginagawa ko ang lahat ng paraan na alam ko para maibalik ang perang nawala sa inyo. Pag nangyari yun, hindi mo na rin makikita ang anak namin, ang apo namin, dahil ayokong masaktan lang ang mag-ina dahil sa'yo. Seryosong sabi nito sa akin, kaya naman naikuyong ko ang kamao ko. Bigla na lang ako nakaramdam ng takot sa sinabi niyang yun sa akin. Hindi ako makakapayag na iwan ako ni Nika, lalo na't dinadala niya ang magiging anak namin. Kaya naman tumangala ako, saka muling tumingin sa daddy ni Nika. Nakita ko kung paano nanlaki ang mga mata ng magulang ni Nika, pati na rin siya nang lumuhad ako sa harapan ng ama niya. Saka ko kinuyam ang kamao ko, dahil handa akong gawin ang lahat para lang manatili si Nika sa tabi ko. I'm willing to marry her. I mean, sir, please give me a chance to prove to your daughter that I'll be good to her. And I'm going to be a good father to our child. Just please don't take them away to me. Pumiyok ako nang sabihin ko ang huling kataga na sinabi ko sa harapan nila. Nakita kong hindi sila makapagsalita. Paano mo naman nasabi na papakasalan mo ang anak namin? Paano ang nobya mo? Paano ang mga taong nakapaligid sa iyo, ang mga magulang mo, ang mga media? Tanong nito, kaya naman huminga ako ng malalim. I want you to meet my parents tomorrow with Nika.
I'm going to tell them that I'm marrying your daughter if that's what you want, sir. About the media, my secretary will handle it so that there's no issue about me, and your family will come out to any news. Seryosong sabi ko, nakita kong nagkatinginan ang mga magulang ni Nika. Nagulat ako nang marinig kong magsalita ang ina ni Nika. Anak, ayos lang ba sa'yo ang may kasal kay? Bumaling sa akin si Nika at saka siya marahang sumagot, opo ayos lang sa akin. Kung ganun hayaan na lang natin sila na mag-usap Han, marahang sabi ng ina ni Nika sa asawa niya, nakita ko pang bumaling sa akin saka ako hinawakan sa balikat para alalayang tumayo mula sa pagkakaluhod. Ay pangako mo lang sa akin na tutuparin mo lahat ng sinabi mo. Seryosong sabi ng ama ni Nika kaya naman yumuko ako sa kanapangiti. Yes sir. Matapos kong sabihin yun ay tinapik niya ang balikat ko, saka naman tinapik ng ina ni Nika ang balikat ko, bago sila lumabas ng ward ni Nika nang makalabas na sila ng tuluyan, lumapit ako kay Nika nakita kong nag-aalala siyang tumingin sa akin. Bakit mo sinabi yun? Naluluhang sabi niya kaya naman nag-aalala akong napatitig sa kanya, saka siya hinawakan sa pisngi niya. What? Bakit mo sinabi sa parents ko na papakasalan mo ko? Umiyok siya nang sabihin yun kaya naman marahan akong napangiti saka ko hinaplos ang pisngi niya. Why? Don't you want to marry me? Seryosong sabi ko, nakita ko namang marahan siyang umiling saka muling nagsalita, pero pag pinakasalan mo ako paano kayo ni Ma'am Rebecca? Tumigil ako sa paghaplos sa mukha niya, dalawang kamay kong hinawakan, ang isang palad niya saka siya hinaplos sa kamay niya. Gamit ang dalawang kamay ko saka ako huminga ng malalim.